Sa book of Mark, chapter 1, verse 16 hanggang 20. Nariyan na po kayo? Amen. Again, gaya ng lagi kong sinasabi, pakishare na lang po sa inyong mga katabing bisita. Babasahin ko po ng malakas. Sabayan nyo na lang po yung pagbabasa sa inyong mga paningin. Sa verse 16 ng chapter 1 ng book of Mark, ang sabi po ng salita ng Diyos ay ganito. Now, as he walked by the Sea of Galilee, he saw Simon and Andrew, his brother, casting a net into the sea, for they were fishers. 17. And Jesus said unto them, Come ye after me, and I will make you to become fishers of men. 18. And straightway they forsook their nets and followed him. 19. And when he had gone a little further thence, he saw James, the son of Zebedee, and John, his brother, who also were in the ship, mending their nets. Last verse, 20. And straightway he called them, and they left their father Zebedee in the ship with the hired servants, and went after him. Ang Diyos po ang magpala sa kanyang salita. Maaari na ho kayong makaupo. Handa na po kayo? Amen. Okay. Ito pong talatang ating binasa sa Book of Mark chapter 1 verse 16 hanggang 20. Ito po ay pamilyar na mga talata. Lalo na sa usaping soul winning. Nagsimula po lahat sa isang simple pero straightforward na linya ng Panginoong Hesus. Anong linya yon? Follow me. And I will make you fishers of men. And yet, kahit gaano kasimple ang straightforward na linya ng Panginoon na ito po ay panawagan na talagang nag-transform ng buhay ng apat na kalalakihang ito. It was a call that transformed their lives forever. Ang Lord Jesus Christ dito ay tinurn o binago, change ang mga ordinary fishermen na ito into some of the greatest fishers of men na sinasaluduhan ng maraming soul winners ngayon. And I believe, kasama ka ron. Kasama ang church na to doon. Interesting po ang story na ito. Kasi I am very convinced that the Lord Jesus Christ wants to do the same sa iyong buhay. Amen? Amen. Sa mga naniniwala ko na ganun nga, say amen na malakas. Amen. Yes, I believe gusto niyang i-transform ang buhay mo, buhay ko, buhay ng bawat ligtas na tao sa church na ito na hindi lang maging ordinaryong taong mga tumapak sa lupa then die. Hindi niya kalooban na maging ordinaryong Christian ka lang. Ang gusto niya maging fishers of men ka rin. Kagaya ng mga ordinaryo na mangingisda na to. Gusto ng Panginoon ay more sa Christian life mo. Kaya napaka-exciting ho ng mensaheng ito. Excited po ako. I hope excited ka rin sa mga insights na pwedeng ibigay sa atin ng mensaheng ito. Kung paano ang buhay natin ay magiging isang makulay na journey habang sinusundan ang buhay ng fishers na to, or should I say, fishers of men. Paano ba maging soul winner according sa yapak na iniwan nila sa mga talatang ito? Paano ba maging soul winner hanggang kamatayan? Kagaya ni Pedro, kagaya ni Andres, kagaya ni James, kagaya ni John.
Sa panahon natin ngayon, ang daming ginagaya na kapwa Kristiyano. Okay sana kung okay talaga eh. Kaso nangyayari, nagiging status worshiper na mga superstar na Christian sa mga Baptist church. Kinokopya hindi para maging fishers of men. Ang ningning nila ay nandoon sa kasi marami silang pera, kaya palaging sila ang tama. Pero pag tinignan mo ang bunga, wala naman talagang huli na maraming kaluluwa sa Panginoon. Ang kanilang Christian life ay isang malaking role-playing lang. Pero ang church na to, we want more. Kasi ang Diyos natin, ang tagapagligtas natin, ang Panginoon natin, He wants more. Amen. Hindi siya kontento na ganyan ka lang. Baka maging weirdo tayo sa paningin ng ibang mga Baptist churches. Huwag mong intindihin yung ibang mga Baptist dyan sa kanto. Dito ka naligtas, dito ka miyembro, ito ang intindihin mo. Kung ano ang kalooban ng Panginoon sa Baptist church na ito. Kung saan ka kabilang. Mahirap magbilang ng isda kung di ka naman kasama sa bangka na yon. Ito ang bangkang kinalalagyan natin. I don't care kung malaki ito sa mata ng iba o maliit, pero ito yung bangka na kung saan tayo nilagay ng Lord. Kaya huwag kang malikot. Baka malaglag ka. Ang intindihin mo kung ano ang sinasabi ng Panginoon sa kwento na to. Amen? Kaya samahan niyo po ako. Sama-sama nating alamin, or should I say, sama-sama tayong mag-dive sa mensaheng pinamagatang, let us be fishers of men. Bago ko simulan, ano bang ibig sabihin ng let us be fishers of men? O sa pinaka maiintindihan natin sa panahon natin, tayo nang maging soul winner. Tayo nang mag-akay ng mga kaluluwa sa Panginoon. Tayo nang maging tagapaghatid ng ebanghelyo sa iba, ng kaligtasan na kay Kristo. Tayo nang maging mga mamamalakaya ng kaluluwa ng mga hindi pa mananampalataya. Yun po ang ibig sabihin ng let us be fishers of men. Pastor, wala akong desire. Kailangan mo mag-pray, magkaroon. Kasi kung talagang ligtas ka, dapat meron kang strong desire. Dahil ang mga totoong ligtas at iniligtas ng tagapagligtas, imposibleng hindi magkakaroon ng matinding kagustuhan na yung kapwa-tao niya na may kaluluwa rin ay maligtas. Pastor, I'm sorry to tell you, wala talaga. Isa lang ibig sabihin yan. Kaya hindi ka tubuan ng desire. Kasi baka hindi ka rin ligtas. Pero kung ikaw ay nasa matinumong kaisipan at ang Christian life mo ay binibigyan mo ng halaga, imposible. Napaka-imposible. Na hindi mo gustong pagkatapos mong maligtas, ay maligtas din yung tatay mo. Maligtas yung nanay mo. Maligtas kung sino mang kamag-anak o tao o kaibigan na malapit sa'yo. Kung talagang ligtas ka, at lalo na miyembro ka ng church na to, para sa'yo ang mensaheng ito. At isa ka dapat sa luluhod sa Panginoon, simula ngayon, hanggang matapos ang mensaheng ito, at lumipas sa mga linggo, after ng mensaheng ito, Lord, hayaan mong maging fishers of men ako. Huwag kang papayag na nakasakay ka sa bangka ng Christian life nang wala kang daladalang huli sa Panginoon. Na walang mga kaluluwa na huli sa lambat ng soul winning ng church na to. Alin lang sa dalawa, mga kapatid? Abutan ka ng kamatayan o abutan tayo ng pagbalik niya. Pero alin sa dalawa, magbibigay sulit ka. Hindi na sa mga ginawa mo, sa apat na sulok ng worship place na to.
Hindi naman tatanungin ng Panginoon pagdating sa langit kung sino ang pinaka-pinagpala ng material na bagay, kung sino ang may magandang kotse, pinagpala ng bahay, at kung ano-ano pang achievements sa lupang ito. Walang kwenta at halaga sa Diyos ng langit yan. Kasi kung ipagyayabang natin yung mga yan, yung ginto nga sa langit, tinatapakan lang, lakaran lang. Wala yan. Kaya mga kapatid, huwag po kayong magkaroon ng perspective na maging matagumpay sa lupa na to sa mga ganyang bagay. But the Lord wants us to enjoy yung magagandang bagay sa lupang ito. Alam mo kung ano yung magandang ini-enjoy mo dapat sa lupang ito, yung mga bagay na yon? Mga makalangit na bagay. Right. Amen. Amen. Kaya maraming Kristiyano hindi nagsusulwining eh. Hindi nag-aakay ng kaluluwa. Why? Ginukupo ng materialismo. Right. Kinakain ng kalawang sa loob na ang tawag covetousness. Paano mo nagagawang magsimba na alam mo yung tatay mo pupunta sa impyerno? Yung nanay mo pupunta sa impyerno. Paano mo nagagawang masaya kung miyembro sa church na to? Tapos kitang-kita mo yung tatay mo, kung save man, backslider. Kung talagang mahal mo yung tatay mo, nanay mo, kung sino man malapit, ipagpe-pray mo yan. Una, masave. Pangalawa, maging miyembro ng isang Baptist church na kung saan siya ay maglilingkod. Amen? Kasi kapag ang isang tatay na save, na baptize, at naging miyembro ng isang Baptist church, nakagaya nito na old-fashioned, hindi ba't napakagandang tignan? Pamilya kayo sa lupa, hanggang langit pamilya kayo. Ang sarap na isang buong pamilya, isang buong Christian home. Lahat, fishers of men. Kaya nga ho, ngayon pa lang, dapat sa kinauupuan mo, sama ako dyan. Amen. Hindi ako magiging ordinaryong tao lang. Yes. Yung pagiging ligtas ko, paninindigan ko yan. Paano pinaninindigan ang pagiging ligtas? Maging soul winner ng tagapagligtas. Number 1. Sa mensahe nating pinamagatang, let us be fishers of men. Christians? Nandiyan pa ba kayo? Amen. Soul winners? Nandiyan pa ba kayo? Amen. Number 1. Jesus, the right person to follow. Inuulit ko. Jesus, the right person to follow. Bago ko paliwanag. Kung meron po kayong ibang person na fina-follow wholeheartedly, stop. Stop. Ihulog mo na yan sa bangka ng Christian life mo. Kasi hanggat nandyan yung person na yan, meron kang wrong person sa buhay mo. Magiging idol mo yan. Magiging kompetensya ng Panginoon yan sa'yo. Nandito tayo sa bangka ng Christian life. At ang bangka na to, ang may-ari, si Jesus Christ. Now, kung meron ka pang ibang tinitignan o pinaniniwala mo yung sarili mo na right person sa Christian life na to, matagumpay si Satan na gawin kang dumb. Ano ba yung dumb? Tanga. You are wasting your time. Ginagawa mong God ang hindi God. Result? Hindi ka makapag-soul winning. Why? Kasi kapag ang taong yan, kinailangan ka, magiging kompetensya yan ng pag-soul winning natin. For example, meron tayong soul winning schedule. Kinailangan ka niya. Pupunta ka sa punto na meron kang tinitimbang-timbang. Hindi po tinitimbang kung sinong pinakamabigat sa Christian life na to. Right. Christian nga eh. Right. Dapat ang Kristiyano ang pinakamabigat si Jesus. Amen. Amen. Huwag mo na itago yan, ihulog mo sa bangka. Hayaan mong lumubog. Right. Right. Kailangan yan. Amen. Ang kailangan mo si Jesus Christ. Hello? Kaya nga tayo mga kalalakihan, dapat tayo unang magpakita niyan eh. Tignan niyo po. Yung mga tinawag ni Jesus Christ dito, puro lalaki. Isa-isayin natin. Simon Peter.
babae ba yon? Lalaki. Andrew, babae ba yon? Lalaki. James, tunog, babae bang pangalan yon? Lalaki yon. Lalo yung John. So, ibig sabihin, tayong mga lalaki, kung meron mang may pinaka magtatapat sa church, mga lalaki, Amen. na kung ikaw ay mister, head of the family, kung Kristiyano ka, dapat ikaw ang unang naglilid sa pamilya mo, palapit kay Kristo. Right. And to be able to do that, kailangan mo munang maligtas at maging faithful sa tagapagligtas. Amen. Amen. Amen? Amen. At ikaw yung magiging right person na sinusundan nila, na sumusunod sa right person na si Jesus Christ. Amen. Amen. Sa verse 18, maging sa verse 20, dito ho makikita natin sa 18. Sige po, paki-flash. Bakit ko ho nasabi na ang Lord Jesus Christ ang right person to follow, hindi iba? Kasi tignan niyo po sa 18. Straightway they forsook their nets and follow other person. Ano nakalagay? Followed him. Sino si him? I assume si Jesus Christ. Amen. 20. Tignan niyo po. And straightway, he. Sino si he? Siguro naman ho, hindi yung kapitbahay nila yan. I assume again, si Jesus Christ yan. He called them, and they left their father, Zebedee. Iniwanan nila si Zebedee. They love their father. I am very convinced na mahal na magkapatid na James at John ang tatay nila. Pero pagdating sa Christian life na ito, ang pinaka-right person, hindi yung tatay nila na hindi pa nakakakilala kay Jesus Christ. Si Jesus Christ mismo. Dapat, di ba, yung tatay nila na si Zebedee, dapat sundin nila. Kaya nga kailangan yung mga tatay maligtas eh. Amen. Amen. Para mas mapadali yung pagsunod nila sa right person na si Jesus Christ. Amen. Right. Iba pa rin ang pamilya kapag yung padre de pamilya, Tama. ang right person na sinusundan si Jesus Christ. Yung mga bata, madadali ang sumunod din. Right. Amen. Iba ang impact nating mga lalaki sa pamilya. Meron tayong kakaibang impact na hindi kayang ibigay ng mga nanay. Love natin ang mga nanay. Pero kailangan natin sabihin yung truth. Amen. Gusto ng Bible na mag-lead ang mga tatay. Pero hindi tayo mag-lead alone sa sarili natin. Right. Amen. Gusto niya mag-lead tayo habang nililid tayo ng Panginoon, habang sumusunod tayo sa right person. Amen. So the word followed in verse 18 hanggang sa 20, makikita ho natin it means to cleave to another. Conforming to his example. Dati itong mga kalalakihan na to, nakakonform sila sa example ng kanilang mga magulang. Ano ang magulang nila? Fisherman. Amen? Amen. Yun yung kinalakhan nila, nakita nila na ginagawa ng parents nila. Amen. Kaya naging ano rin sila? Fisherman. Pero nung nakilala nila si Jesus Christ at sinabi ni Jesus Christ, follow me. Sabi nung right person to follow me. Ano nangyari mga minamahal? They follow. Amen. Iniwanan nila yung kanilang magulang, yung kanilang bangka, yung kanilang trabaho, and they follow the right person. They cleave to another. Sino yung another? Si Jesus Christ. Pagkatapos nun, hindi na po natin makikita na nag-conform pa sila sa mundo. May moment na nagdrama si Pedro, saglit na moment na kinuha niya yung bangka niya at lambat niya ulit, pero hindi siya nanatili doon. Amen. Right. Binalikan siya din ng Lord, di ba? Right. Tapos na nabuhay mo yan. Yes. Pero makikita niyo po si Pedro at yung mga kasama niya dito, namatay sila ng mga martir ng Panginoon. Amen. Even unto death, they followed.
the right person. Right. Iniwanan ng mga kalalakihang ito ang kanilang mga bangka. At hindi lang ibig sabihin nun, iniwanan nila yung bangka. Iniwanan nila yung kanilang buhay. Right. Yung tanging buhay na alam nila para mag-live sa isang bagong buhay na wala silang kaalam-alam. Baka meron dito, darating ang panahon ang alam mong buhay at pinangarap mong buhay, yung kursong tinapos mo, and then tatawagin ka pala sa missions. Buong buhay mo, alam mo, magiging engineer ka. Buong buhay mo, alam mo, magiging doktor ka. Buong buhay mo, nakasentro ang buhay mo sa pangarap na to. Ito ako magiging. Pag nakatapos ako ng pag-aral, ito yung mga plano ko. Kala mo ganon. Pero hindi pala. Darating pala ang panahon na si Brother Eman pala ay mag-quit sa kanyang kumpanyang si Kuya para sundin si Ama. Amen. 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 Hello? Natutuhan po nila. Kahit wala silang kaidi-ideya, ano yung Christian life. Wala silang alam dun sa pagiging fishers of man. Alam nila yung pagiging fisherman. Pero yung fishers of man, ano yun? Baka hindi nila alam kung ano yung term na yun. Parang tayo, nung binabanggit sa preaching, nung una tayo naligtas, soul winning. What? Ano? Soul winning. Pero yung maraming nagtanong na ano yung soul winning? Taon ka ng soul winner ngayon, dami mo na nga nadali. Natutuhan ng maraming Kristiyano, nasaksihan natin kung paano humayo ang mga kalalakihang ito. Kasi nakita nilang unang humayo yung bugtong na anak. Mula sa langit, bumaba siya, humayo siya sa lupa. So natutunan ni Pedro, ni Andres, ni Santiago, at ni Juan. At natutunan din ng maraming naunang Kristiyano sa atin. Natutunan ko at natututunan ng marami dito. Kaya kung merong mga bagong ligtas dito, na newly baptized o ibabaptized, hindi po ako marunong mag-share ng gospel. Walang problema, matututuhan mo. Makikita nyo, nung bandang huli ng buhay ng mga lalaking ito, hindi sila namatay na mangingisda at mandaragat. Namatay sila bilang apostoles ng Panginoon. Gets ba natin yung pinaparating ng Panginoon dito? Amen? Amen. The Lord Jesus Christ taught them this truth na aking sasabihin. Every life matters to God. Kung paano sa isang mangingisda, bawat isda ay mahalaga at pwedeng maging pagkain sa mesa ng pamilya at ihatid sa merkado, sa palengke. Ganon din bawat kaluluwa. Mahalaga. Siguro tingin mo dyan, karpentero lang, basurelo lang, yung lang mo talagang grabe yung lang, dinig na dinig. Pero hindi sila lang. Kung meron man lang, mga nilalang ng lumalang. May kaluluwa. Kaya sana ko, pag tinignan natin tong Christian life na to, ang nakikita natin, hindi lang dapat maligtas yung mga edukado. Kahit yung hindi nakatapos, dapat maligtas. At tayo naman mga nasa baba, huwag tayong matakot na i-preach ang gospel. Ay, hindi ko kayang kausapin yan Mataas na tao Sa lambat, ang lambat po ng mga mangingisda, hindi namimili na hulihin lang natin yung maliliit na galunggong. Alam mo, pag nilaglag na po ng mangingisda yung net sa dagat, lahat ng papasok sa net, huli. So huwag kang matakot na sharan yung mga big fish sa mundong ito. Why? Hindi mo naman binebentahe ang sarili mo. You are following the right person. Yung pinakamataas niya sa lahat Walang sinino Lahat ng buhay sa kanya ay mahalaga. So ano pang hinihintay mo, soul winner? Huwag kang pa-intimidate. Yes. Dapat na nauuga ka, mag-soul winning ka. The Lord Jesus Christ loved them all. Why? Because
He reached out them all. Everyone ay mahalaga. Regardless of who they were or where they were. Siyang pakialam. Sino sila at kung ano yung layo na narating nila at kung nasaan sila sa buhay nila sa lupang ito. Wala siyang pakialam sa educational background. Kung gaano kakapal yung wallet o gaano karami yung bank account. Wala siyang pakialam doon. Kasi ang mayaman at mahirap babagsak sa iisang sementeryo. Kaya ano pang hinihintay mo? Huwag mo nang pangilagan yung boss mo. Amen. Sundin mo yung right person, yung Diyos mo. Alam nyo, isa sa mga pinagpapasalamat ko sa right person na to na ating fina-follow ngayon at pinag-uusapan. Thank God, mga kapatid. Ang Panginoong Jesus, hindi siya naglagay ng restrictions. Kung sino lang, anong klaseng mga tao lang yung mamahalin niya at ililigtas niya. Sino lang yung kasagip-sagip at sino yung katapon-tapon sa impyerno. Are you with me? Amen. Kasi kung iisipin mo, sino ka ba at sino ako para mapasama doon? Sa lambat na yon ng pagsasagip at pag-aahon sa apoy ng pagdurusa. Wala ho tayo, mga minamahal. Nobody nga tayo eh. Kung mamamatay nga tayo ngayon at masasagasaan tayo ng trend, kung wala nakakita, wala may pakialam. Kung maging karne norte ka doon sa Riles, wala. Pero ang may pakialam yung Diyos natin. Amen. Kaya paano mo nagagawa yung nanay na kausap mo everyday, nakaututan mo ng dila? Tama ba yung term ko? Nanay to nanay, walang malasakit. Tatay to tatay, walang malasakit. Young people to young people, walang malasakit. Paano mo nagagawa yung ganon? Kung alam na alam natin si Jesus the right person to follow, na dapat nating sundan sa kanyang katangian, walang restrictions, walang tinangi, walang pinili, to the point na hindi kanya binaliwala. Right. Praise the Lord. Hindi ganon yung Jesus Christ ng Bible. Amen. Kaya yung branding ng Christian life natin at branding ng soul winning natin, hindi rin po dapat mag-iba. Dapat tayo walang restrictions din. Kung sino ang kaharap natin at minumove tayo ng Lord na i-share natin yung gospel ni Kristo. Share it. Lord, natatakot ako kahit yung mga unang pumalaot na sinama ng mga tatay nila, ng mga veteranong mangingisda, sinama yung anak nila, takot din yung sa dagat. Takot sila magkamali na ilaglag yung net. At baka nga iba doon, hindi pa marunong talagang mahusay na lumoy. Pero sumama sila anyway. Sumunod sila sa tatay nila anyway. Sunod ka lang. At makikita mo, anyway, kahit anong paraan, kayang gamitin ng Lord. Ano bang pinupunto mo, Pastor? Ito lang naman pinupunto ko eh. Kapag ang sinusundan mo ay right person, ang Lord Jesus Christ, mauunawaan mo, kapatid, na hindi gusto ng Ama sa Langit na kahit sino man mapahamak. At doon magsisimula yung pagkabagabag. 2 Peter chapter 3 verse 9, the Lord is not slack concerning His promise, as some man counts slackness, but is long-suffering to usward, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. So hindi kalooban ng Ama sa Langit na merong isang kaluluwang mapahamak sa impyerno. Kahit sabi mo napakawalang yapa ng taong yan, gusto niya pa rin maligtas siya. Kasi ang pinakamahalagang bagay sa mundong ito, hindi ginto at pilak, hindi kasikatan, hindi koneksyon, hindi kapangyarihan. Kaluluwa. Now, binigyan ng sobrang pagpapahalaga ng Ama sa langit ang kaluluwa mo. To the point, hindi niya matagalan na tiisin ka. Kaya ang anak nagtaas ng kamay. Ako ang mamamatay para sa kanila. Amen. Para wag silang mapahamak. Kung yung right person na sinusundan natin, ayaw mapahamak ang kahit sino sa atin, dapat meron din tayong takbo ng isip na yung classmate mo, naka-close mo, ayaw mo ring mapahamak. Ayaw mo?
Bakit hindi mo sinasabi si Jesus Christ? Right. Hindi ko alam yung mga verses, pero alam mo kung paano sumampalataya. Tama. Meron kang experience ng pagkakaligtas. Hindi mo kailangan maging magaling sa mga verses. Kailangan mo lang ikwento. Meron ako inatinan na church, pangalan, Sanctified Baptist Church. Doon ko narinig na preach si Jesus Christ na tagapagligtas. Ganun lang pala, no? Madali lang ang kaligtasan. Para sa parte natin. Kasi meron nang nahirapan, meron na napako, meron na namatay, meron na nag-resurrect. Pagkaraan ng 3 araw si Jesus Christ. Right. Amen. Ang kaligtasan ay napaka-simple. Amen. Hindi mo kailangan maging expert sa Bible. Ang kailangan mo lang ikwento yung testimony mo na save na ako. Amen. Diba? Nahuli na ako ng lambat ng ebanghelyo ni Kristo. Naiahon na ako doon sa panganib na nakaamba. Mga minamahal, kung hihintayin pa maging dalubhasa ka sa Bible, marami kang mahal na malapit sa puso mo, aabutan ng kamatayan, pupunta sa impyerno. So, hindi mo kailangan maging dalubhasa. Ang kailangan mo, maging masunurin. Alam ko, meron nang tumatakbo sa isip mo ngayon. Meron nang tumatakbo. Meron nang tumatakbo sa'yo, naka-close mo ngayon. O baka tumatakbo sa isip mo, yung sariling kaluluwa mo ngayon. Magandang simula yan, bago tayo lumundag sa iba. Amen. Huwag ka nang parang isda na palag ng palag, talon ng talon. Ngayon kung hinuhuli ka na doon sa lambat, nahuli ka na. Kasi pag hindi ka pa nagpahuli, baka mahuli ang lahat. Hindi aksidente na nandito ka at nakikinig ka ngayon. Amen. May plano ang Diyos sa'yo kung ligtas ka. Hindi maging ordinaryong tao, kundi maging ligtas na tao. Ang plano ng Diyos sa kanila, hindi mamatay na fisherman lang, kundi maging fishers of men. Pagkatapos mo maunawaan ang talatang ito, na hindi ka looban ng Ama sa Langit ng kahit sino man mapahamak. Kaya nga sinakripisyo ng anak ang kanyang sarili. Mauunawaan mo sa right person ng Lord Jesus Christ kung bakit siya naparito. Naparito siya para sa'yo. Isang makasalanan. Para sa akin, Amen. na isa ring makasalanan. Para doon din sa taong pinakanababaitan ka. Pero kahit gano'n pa siya kabait, makasalanan din siya. Ngayon, kung hindi niya pakilala si Jesus Christ, kailangan mo ipakilala bilang makasalanang ligtas o sinner saved by grace. Yung tagapagligtas. Kumbaga, isang pulubi sa isa pang pulubi. Yung isang pulubi na nalaman kung saan merong tinapay, ikikwento ng pulubi na yon kung saan. Sa ibang pulubi kung, uy, may nakukuha ng tinapay dito. Kaya yung mga bagong ligtas dito, hindi mo pwedeng sabihin na hindi ka magsosoul winning. Kasi ang anak, Luke chapter 19 verse 10, for the Son of Man is come to unwind in Boracay. Ay, hindi. Medyo malabo yung mata. Ano nakalagay? To seek. For the Son of Man come to seek. Hanapin. Hindi lang hanapin, period. May kasunod. To save. Lahat ng mahahanap, matatagpuan, ililigtas. That which was lost. Kailangan matagpuan. Kung yung bugtong na anak nga hinahanap yung mga makasalanan, ligtas ka na. Nasa iyo na ang spirito ng tagapagligtas na si Kristo. Nakakapagtaka na yung spirito ng tagapagligtas na nasa iyo, hindi ka binabagabag na hanapin din yung iba. Dapat naghahanap ka ng masosoul winning. Kasi wala pa po ako nakitang mangingisda na mangingisda ba ako ngayon? Hindi po. Gumigising po ng maaga yun, sinasadya. Pumupunta dun sa dagat. Nagsisik ng huli na marami. May nadala ka na ba sa Panginoon? Tignan mo tong crowd na to. Nakakailang ulit na ako. Siguro sumasadsad na yung tenga mo, paulit-ulit ka, pastor. Kasi hindi ka pa rin nagigising. Kailangan mong gumising. Kailangan mong isik o hanapin
Yung mga kakilala mong di ligtas, kailangan mo silang puntahan para ilagay doon sa lambat ng kaligtasan ni Kristo. Meron ka na bang nagawa? Meron na po. Gaano karami? Marami na po. Damihan mo pa. Amen. Kasi madalas talaga, ang mangingisda, meron maraming huli, meron panahon na hindi. Pero they never stop na mangisda. Nakailang ulit na po ako sa tatay ko, ayaw naman tumanggap eh. Repeat it. Sasapakin daw ako eh. Kung yung pagsapak niya sa'yo after, magpaparealize na hindi ka sumagot kahit binugbog ka niya, do it. And the Lord will move in His mind and His heart. Iba na yung anak ko dati. Sinasagot ako, nakikipagsapakan. Bakit hindi siya lumalaban ngayon? Di ba, Espiritu ni Jesus Christ yun, nung hinuli siya? Right. Hindi siya nagsasalita, hindi rin siya lumalaban, nakaganon yan lang. Amen. Espiritu ni Jesus Christ yun. Sa una, hindi yun mabibigla, di ba? Pero yung puso ng tatay mo, nagtakrak yun. Sabi nila, ang puso daw ng tao, lalo ng isang makasalanan, ay sintigas ng bato. Sakto. Kasi sabi sa Bible, ang salita naman ng Diyos ay hammer. Hindi natin makuha sa isang pukpukan, di ulit-ulitin natin. Amen. Kaya balik-balikan mo yung spot na yon. Maliligtas din yung tropa mo na yon. Tinatakasan ako. Bakit? Meron bang mangingisda na hinulog yung lambat? Nagkusa yung galunggong? Papasok ako dyan. Walang ganon. Talagang papalagyan. Pero we need to follow the right person. Right. From here, mauunawaan natin, dapat ko, dapat mo, dapat nating i-preach yung gospel ng tagapagligtas. Hindi naman natin pinipreach yung sarili natin eh. Pinipreach natin si Jesus Christ. So wala kang dapat ikatakot. Hello? Hindi sila maniniwala sa akin. Hindi ka nila kailangan paniwalaan. Ang kailangan nilang paniwalaan yung ginawa ni Jesus Christ sa buhay mo. Kasi kung titignan mo talaga, kahit ikaw mismo, wala ka panipaniwala sa'yo. Kahit nga ikaw, di ka makapaniwala, nililigtas ka ni Kristo eh. Diba? Sobrang siraulo ka eh. Sobrang siraulo natin. In fact, pinipili natin maging siraulo palagi. Pero buti na lang merong matino na Diyos na pinansin yung mga siraulong gaya natin. Amen. Yun ang ikukwento mo, siraulo ko, hindi nga ako dapat bigyan ng lunas ng Panginoon. Pero pinansin ako ng great physician na yun. Kaya hindi mo kailangang matakot na baka bara-barahin ka. Okay lang yun. Kasi hindi mo naman kinikwento yung kaligtasan na na-achieve mo sa sarili mo. Kinikwento mo na may isang Diyos na nagregalo sa iyo ng kaligtasan. Sapat na yun. Para ipakita sa Lord na, Lord, you are the right person to follow. Handa akong iwanan lahat. Ultimo yung pride ko. Sila, iniwan nila yung lambat, yung bangka, yung tatay nila. Iwan mo rin yung pride mo. Pero ba't ako makikipag-usap dyan? Papakayabang ng tao na yan eh. Kung yung yabang niya at yabang mo, magbabanggaan, walang maliligtas. Kailangan merong maghuhubad at iiwanan yung yabang niya. Kung kailangan nahubarin mo yung yabang mo para maligtas siya, do it. Do it! Amen. Kasi nang nagpapakita that you are following the right person. Yun ang ginawa ni Pedro, ni Andres, ni Santiago, at ni John. At yun yung pinakita ni Jesus Christ. And as Christians, kailangan natin gayahin si Jesus Christ. Amen? Kailangan mong iwanan yung dapat mong iwanan. Pero kakausapin ko yan? Ang biro, para naman ako nagmamakaawa dyan. Hindi ka nagmamakaawa. Maling mentality yan. And that is your pride. Yung flesh mo yan. Si Satan yan, hindi ka nagmamakaawa. Inihatid mo sa kanila yung balita na meron ng Diyos na naawa sa kanila. Amen. Pag ganun ang isip mo, wala kang katatakutan na hindi mo masyasaran ng Bible.
At yun laman ng Bible na ano? Gospel of Christ. Kaya nga, yung mga Christian na hindi aktibo sa tinatawag na soul winning, fellas, talaman sabi ko, napaka-shallow ng pangunawa natin pagdating sa kaligtasan ng kaluluwa ng iba. At the same time, to worsen the case, napaka-shallow ng pagkakakilala mo sa right person to follow. Baka gusto mong laliman. Kapatid, let us be fishers of men. Amen? Number 2. Tapos na po tayo doon sa the right person to follow. Number 2. Outside is the right place to fish. Amen. Outside is the right place to fish. Siguro naman ho, lahat tayo sasang-ayon. At higit sa lahat, naniniwala na si Peter, si Andrew, si James, at si John, yung mga fishermen na to, lahat naman tayo mag-i-amen kapag sinabi kong inihagis nila yung lambat sa dagat. Amen? Amen. Inihagis kasi ang lambat saan? Anyong tubig. Bakit? Kasi sa tubig, sa dagat, nandoon yung mga isda. Alam nyo, aksaya ng panahon, no? Kung inihanda mo yung bangka mo, yung sagwan, yung makina ng bangka mo, lalong-lalo na yung lambat, panghuli ng isda. Tapos itatapon mo yung lambat sa tabing dagat. Hindi doon sa may alon, sa buhangin talaga. Kung sino man ang gagawa ng ganon, I'm sorry doon sa salita, pero tanga ka. Wala kang mahuhuling mga isda doon. Ang mahuhuli mo doon, yung alimango na bad trip sa'yo. Naglalakad na nga ako tagilid eh. Hinuli mo pa ako, ngayon ang lagay ko tagilid na talaga. Ridiculous ho yung ganon. Yung ihagis mo, yung lambat sa loob ng bahay nyo. Meaning, if they wanted to catch fish in their nets, they had to go where the fish actually were. Kung gusto mo talagang makahuli ng isda, kailangan mo pumunta sa lugar na kung saan merong maraming isda. The same is true pagdating ho sa soul winning. Kung gusto ho nating makakita na mga taong maliligtas, kamag-anak, isang kaibigan, isang malapit sa puso natin, ay kailangan ho natin silang puntahan. Hindi ho sila maliligtas, nakausap mo yung dingding ng bahay nyo. Hindi ho sila maliligtas kung tayo-tayo lang ang nag-food trip dito sa worship place. Wala ho maliligtas doon. Kailangan ho nating mag-door knocking. Paano yan? Sabi nung kapatid ko, wag mo na ako i-chat ulit Wag nyo na akong sesyaran ulit Sabi ng nanay ko, wag nyo na akong pupuntahan Sorry Tigas ulo namin Matigas ulo namin Tingin mo kapag sinabi nung isda, nung matambaka doon sa manging isda, sa susunod huwag ka nang pupunta dito para hulihin ako Tingin mo yung manging isda makikinig? Bukas, babalikan kita, hindi kita nahuli ngayon Kaya pag meron nagsabi, na kamag-anak ni Daniel, wag na kayong makabalik-balik dito. Apo. Di po kami babalik bukas sa Makalawa po. Amen. Yes. Amen. Hindi ka dapat na tatakot na sisindak sa sinasabi niya. Ang trabaho natin bilang fishers of men, manghuli ng mga kaluluwa. And we follow the right person. It so happen, they are the right fish
na dapat mahuli. Alam mo nung di ako ligtas, sabi ng nanay ko, matigas ulo ko. Ngayon ligtas na ako, mas matigas ulo ko. Pag sinabi sa akin ng mga unsaved na matitigas ang ulo ayaw sumunod sa gospel ni Kristo, huwag kang bumalik, patigasan tayo ng ulo. Andyan ako ulit sa bahay. Magpapalamig lang ako. Kasi alam ko kapag bumalik ako ngayong araw na to, tatakas ka. Alam mo yung schedule ng punta ko, di ba? Sige, iibahin ko yung araw. Ibahin ko rin yung oras. Hindi na kita ite-text para mabibigla ka. Bakit ite-text mo ba yung isda? Be ready, ihuhulog ko yung lambat. Gusto natin may maligtas, e-effort tayo dyan. Mag-a-adjust tayo dyan, mga minamahal. Lalakarin mo yan. Di ba yung mga isda? Hindi naman siya maghahagis ng lambat sa sopa nila o sa kusina nila. E di ang huli dun yung misis. Nabungangera. Ang bagsak ng lambat sa ulo. Di ba parang salvage na yun? Pag mangingisda ka, gigising ka ng umaga at ang unang mong gagawin, lalabas ng bahay nyo. Tama? Tama ho ba? Papunta doon sa pangpang kung saan naka-parking yung bangka mo. Kaya mga minaman, magsasakripisyo ka dyan. Magbibigay ka ng oras para maligtas ang taong yan. Mailagay sa lambat ng Panginoon. Papalagyan eh. Sasabihin niya, wala ako dito. Kahit nandun. Huwag mo intindihin yun. Puntahan mo pa rin. Mahuhuli din ang Panginoon yan. Hello? Kaya magsasakripisyo ka dyan. Minsan mararamdaman mo, linuloko ka na ng bisita mo. Puntahan mo pa rin. Lalo kung pinaparamdam sa'yo ng Panginoon na panahon na para maligtas siya. Kasi siya hindi niya yung nakikita eh. Pero ikaw nakikita mo. Ipagpilitan mo. Kasi alam niyo ho, soul winning is hard work. Ang pagiging mangingisda is hard work. Pag naging mangingisda ka, maaga ka gigising, kailangan mo matulog na maaga, gumising ng maaga, i-check yung bangka. Hard work yan. Kahit may nilalagnat ka, masama pakiramdam mo, kailangan mo mangisda, may umaasa sa'yo eh. Very sacrificial yung occupation na yan. Hindi yan madali, para yung magsasaka. Mahirap. Magtitipid ka ng baon mo, magtitipid ka ng budget mo, kasi susunduin mo yung bisita mo. Magta-tricycle kayo, papunta, pauwi. Magsasakripisyo ka. Wala naman tayong sumusuporta sa atin, Koreano, Amerikano, at hindi natin kailangan sila. Why? Kasi yung Diyos natin, na Diyos din nila, ay pareho lang. At ang gusto makita ng Diyos natin, nagsasakripisyo tayo, papunta sa tamang lugar. Outside. And that is the right place. And when you go outside, magsasakripisyo ka ng pera dyan. Lalo kapag humaba yung preaching ng pastor na kalbo, na singkit, gutom na yung bisita mo, papakainin mo sa 7-Eleven yan. Gusto mo ng huli? Hard work. Sakripisyo. Baon ko na to eh. Pero talagang kailangan madala sa Panginoon si Byron eh. Lord, willing to sacrifice. I will go outside, papunta sa lugar nila Byron, para itong isda na to, hindi makuha o madagit pa ni Satanas. Para yung kalooban mo sa buhay niya someday, mangyari. Right. Amen. Kaya ang challenge dito kapatid, kailangan natin mag-take ng action. Hindi ka magiging fisher of man. Mangingisda ako eh. Paano? Kasi kwento ko sa iyo. Meron bang ganon? Naging mangingisda kasi makwento lang. Ang mangingisda, hindi niya kinikwento yung pagiging mangingisda niya. Makikita mo siya, nangingisda. Kailangan mong mag-take ng action. At yung action na yon, active na role ng action. Hindi lang po ito
Basta gusto ko maging soul winner. You pray. You go outside. Hayo tayo, Brad. Hindi yung puro preach ka lang. Hayo ka rin. Hindi pwede yung puro kanta ka lang tungkol sa mga awitin na may kinalaman sa rescue the perishing, care for the dying. Totoo? Yung lyrics na yan? Kung gaano katotoo yan sa'yo. Sige, try natin. Outside. Because it is the right place. Hindi para kantahin yan, kundi isabuhay yung kanta. Right. Rescue them. Gamit yung gospel net. Amen? Kung talagang gusto mong magkaroon ng huli sa Panginoon, gusto ko, Pastor, gusto ko may isang kaluluwa ko makikita sa church na dahil sa sacrificial effort ko, sa action ko, naligtas, nagpapatuloy sa Panginoon, meron akong dinidisipulo. Talaga? Eh di sama ka sa street preaching. Sama ka. Walang edad-edad, sama ka. Gawan mo ng araw, pag Sabado, sasama ako sa mga full-time. Sama ka. Hindi mo masasabi na baka sa tagal nila nag-street preaching, ikaw may biglang lumapit sa'yo, nakausap, ikaw ang makapagdala doon. Baka nandun yung isda na pinakahinihintay mo. Wala sa mga kamag-anak mo. Wala doon sa tinatawag na mga malapit sa'yo. Gusto simulan ng Panginoon sa isang estranghero. Sama ka. Be a part ng door knocking. Diba? Magkaroon naman ng substance yung Christian life mo. Hindi puro style. Hindi puro forma. Iba sa atin, lagi na lang iniintindi, slick back na buhok. Yung old money na mga forma. We don't need that in heaven. In fact, kahit nga dito, sa lupa, hindi natin kailangan yan. Hindi natin kailangan ng mga Kristiyanong mukhang artista, mukhang modelo. Hindi yan prioritize ng Panginoon. Ang kailangan lang natin, maging prim and proper and neat. That's all. Yung tipo nakapag-toothbrush ka, nakapagtawas ka, at nakapagpisan ka ng paa, okay na yon. Gusto mo magkaroon ng huli sa Panginoon? Go outside. Sama ka sa mga Bible studies. Be a part. Huwag mo ngayaang pinipilit ka. Narinig ko, may Bible study sila. Pray ka. Lord, isama mo ako, bigyan mo ako ng schedule. Kung walang ibigay ang Lord, at pinaparamdam sa iyo ng Lord, na mag-make ka ng necessary sacrifices, na magbigay ng oras, give time. Give time to go outside. Huwag puro forma. Ang soul winner, hindi nagkakaroon niya ng na-win sa Panginoon na pumorma. Pansinin niyo po yung mga mangingisda. Nakakita ba kayo ng mangingisda na sobrang maporma? Wala, di ba? Wala silang pakailam sa forma. Meron ba kayo nakita ng mangingisda? Kailangan yung lambat, ganito, in detail pa. Di ba? Yung nylon, sobrang gandang nylon. Ang daming arte. Bago pumalaot. Walang ganon-ganon. Alam nyo kung anong meron sila? Action. They go outside. Kaya may huli. Walang masisave kung nakatunganga ka lang. Walang huling isda ang isang mangingisda kung maghapon siyang nakatunganga at pakuya-kuyakoy at pakapek-kape at payosi-yosi sa tapat ng bahay niya. Wala ko. Makakahuli lang ang mangingisda ng isda kapag tinigilan niya yung pagtunganga at pag-iisip at pag-i-imagine na naguhulog siya ng lambat. Kailangan nating kumilos, mga minamahal. We must go out. Preach the gospel sa labas. Because it is the right place. Baka ngayong moment na to, is the right moment. God is talking to you. Haggai, chapter 2, verse 19. Is the seed yet in the barn? Yea, as yet the vine and the fig tree and the pomegranate and the olive tree hath not brought forth, from this day will I bless you.
Anong pag-uusapan natin sa talata na yan, Pastor? Yung unang linya lang. Is the seed yet in the barn? Yung binhi ba, nasa kamalig pa rin? Alam nyo ho, hanggat ang isang binhi, ang isang buto, ay nasa loob ng isang kamalig pa rin, 100% hinding-hindi po yan tutubo. At kapag hindi yan tumubo, walang bunga. Nagkakaroon lang po ng silbi ang isang binhi o buto kapag inalis mo na sa kamalig at inihasik mo sa lupa. Doon merong tutubo. Doon merong bunga. Anong dapat nating ma-realize, mga minamahal? A seed left sitting in the barn can never fulfill its mission. Inuulit ko. A seed left sitting in the barn can never fulfill its mission. Yung seed, binhi, buto, na nakatiwangwang lang sa loob ng isang barn o kamalig, hindi niya magagawa yung dapat niyang magawa. Kung gusto mo makita yung bunga niyan, gusto mo makita tumubo yan, kailangan mong pumunta sa right place. At hindi yun sa loob ng kamalig. Wala pong nagtatanim sa loob ng kamalig. Outside is the right place. The same is true, mga minamahal. Kapag usapang gospel net, it must be taken out. At kailangan pong i-cast yung net na yan sa mundo. Sa mga hindi ligtas. Hindi mo sila maliligtas hanggat hindi mo inilalabas yung gospel net outside. Tignan mo yung mga katrabaho mo, hindi mo pa lahat nadadala. Kailangan mo maging fishers of men sa kanila. Minsan ko sinabihan yung katrabaho ko, tsaka yung boss ko, di naman tumanggap eh. Minsan. Gawin nating madalas. Matagal ko na sila na siya rin. Matagal na. Litin mo ulit. Lalo na sa mga nakalipat na ng school, nakalipat na ng trabaho, this is another opportunity to share the gospel. Kung hindi ka naging mabunga, hindi ka maraming huli dati, lagyan mo naman ng silbi yung gospel net mo sa taong ito. Kaya challenge ko po ang bawat isa dito, hindi pinamumukaan. Minsan talaga dadali niya tayo sa mga lugar na hindi natin gusto pumalaot. Dadali niya tayo sa mga tao na hindi natin gusto i-soul winning. Yung mga ganyang sandali, kailangan nating magpasya. Kailangan mong magpasya. Kailangan mong i-follow pa rin yung right person sa tinuturo niyang right place. And that is outside. O, hindi mo susundin si Jesus Christ, hindi ka susunod sa right person, hindi ka mag-go outside, hindi ka pupunta sa right place. Gagawin mo yung gusto mo. Kahit dito ka nililid, sa taong ito, ayaw mo pa rin. Hindi, ako na lang maghahanap ng iba, wag lang yung taong yan, kahit pumunta na yan sa impyerno, visit ako dyan eh. Mga minamahal, John chapter 21 verse 3. Anong mangyayari kapag nagsariling palaot ka sa karagatan na tinuturo sa iyo ng Panginoon? Simon Peter saith unto them, I go a fishing. They say unto him, we also go with thee. They went forth, entered into the ship immediately, and that night they caught nothing. Kapag hindi ka pumunta outside, sa right place, sa geographical will ng Lord kung saan ka dapat mangisda, pwede mong gawin na magsariling lakad ka, magsariling palaot ka. Ayaw mo pakinggan yung leading ng Lord na dapat ito yung sharan mo. Kasi ayaw mo yung lugar na yon, kasi nandun yung ayaw mong person, ayaw mo siyang maligtas. Ito lang masasabi ko sa iyo,
Magagaya kay Pedro at sa mga kasama niya, wala kang huli. Uuwi kang walang huli. I suggest kung saang lugar sinabi ng Panginoong Yesus, ihulog ang lambat. Ihulog mo. Di ba si Pedro rin yung nagsabi noon sa Panginoon? Dahil sinabi mo, kaya ihuhulog ko yung lambat. Kaya hindi ho naglalaban-laban yan, yung right person, tsaka right place. Pag sinabi niya, hulog, hulog. Hindi ikaw at ako ang mamimili ng lugar kung saan ihulog. Kapag ang leading niya sa'yo, yung tao na yan, hulog mo. Hulog mo. Amen? At sabihin natin sa mga sarili natin, let us be fishers of men. Number 3. Sa mensahe nating pinamagatang, let us be fishers of men. Tapos na po tayo sa number 1, Jesus, the right person to follow. I hope malinaw sa atin to ha. At nakakahabol tayo. Number 2, outside is the right place to fish. Number 3, obedience is the right path to take. Obedience is the right path to take. Pagsunod, yan yung tamang landas na dapat tahakin. Pansinin ho natin ang statement ng Panginoong Yesus kay Pedro at sa kapatid niyang kay Andres. I will make you to become fishers of men. Ang statement na to ay nandun po sa tinatawag na future tense. Kasi sabi, I will make you. Tapos tingnan niyo po, make you, hindi made you. Ang sabi diyan, to become, hindi po became. So nandun tayo sa tinatawag na future tense. Kumbaga, hindi pa. Pero, nakita na ng Panginoon, pero pinapakita na ng Panginoon kung ano yung magiging sila. Makinig ka, kasi baka bagong ligtas ka at merong pinapakita ang Panginoon sa iyo na magiging ikaw sa near future. Paano naman kaming mga matagal ng ligtas? Makinig ka pa rin. Kasi baka meron pa siyang panibagong gagawin. Kasi di ba sinabi natin, itong taon na ito sa isang mensahe ko, di ba? Ito ay opportunity. Mga bagong opportunity ng Panginoon sa atin itong taon na to. Makinig ka maigi. Kasi baka merong gagawin ng Panginoon sa'yo na panibago bilang Kristiyano at soul winner. Kumbaga, ang sinasabi ng Panginoon dito sa 17, darating kayo sa punto na hindi na kayo mananatiling fisherman. Sinasabi ko sa inyo, darating yung araw, magiging fishers of men kayo. Yes, magte-take yan ng sometime. Pero, ang realidad, sinasabi ng Lord dito, ako na nagsasabi sa inyo, meron kayong potential. At yung potential na yon hindi magiging sayang. Siguro, sinasabi ng Panginoon sa iyo ngayon, yung ibang miyembro dito na mga nauna, hindi nila nakikita na si Brother Chris magiging pastor pala someday. Amen. 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 Sino makakapagsabi? Napaka-timid. Pag tinignan mo si Brother Chris, mahiyain, hindi masalita. Wala nga kami narinig. Ano? Si Brother Jake magiging pastor? Sabi ng nanay niya, what? Tignan niyo po. What they became. Si Peter, siya po ay naging apostle, preacher of the Lord Jesus Christ. Acts chapter 2 verse 41. 2:41 ng book of Acts. Tignan niyo po. Then they that gladly received his word were baptized, and the same day they were added unto them about 3,000 souls. Sino nag-preach dito? Si Pedro. Grabe. Isang preaching ang naligtas 3,000
souls. Ang daming huling kaluluwa sa gospel net Amen. ng isang dating ordinaryong mangingisda lang. Ngayon, dito sa talatang ito pinapakita na ano na siya? Isa na siya sa mga dakila na soul winner ng Panginoon o fishers of men. Acts chapter 4 verse 4. Si Pedro ulit yan bilang preacher ng Panginoon. Tignan niyo po howbeit many of them which heard the word believed, and the number of the men, mga kalalakihan pa lang, was about 5,000. Kapag inihagis ni Pedro yung gospel net, no? At magpipreach siya. At gagampanan niya yung office ng isang soul winner, officers of man, daming huli. Pero sino makakapagsabi nun? Doon sa talatang ang binasa natin nangisda sila Wala siyang huli. Caught nothing. Pero dito, ang daming huli. So ano siya? Naging great preacher siya. Si Andrew. Alam naman natin yung kwento. Dakilang soul winner. Sino ba nagatid kay Pedro? Andrew. Sino nagatid dun sa lad? Andrew. Alam natin yung kwento ni Andres. Si James. Sino si James? Yung kapatid ni John. Alam natin na isa sa mga namatay ng hindi maganda sa Panginoon. Nagbigay ng buhay. Pero pag tinignan mo siya dati, ordinaryo mangingisda lang, kung mamatay man yan, walang silbi. Pero dito makikita natin, tinawag siyang martyr of the Lord. Sa Acts chapter 12 verse 2. Acts chapter 12 verse 2. Ano nakalagay? And he killed James, the brother of John, with a sword. So namatay si James, na faithful na fishers of men ng Panginoong Jesus. Hindi siya namatay ng walang kabuluhan, namatay siya ng makabuluhan. Hindi siya namatay na ordinaryong mangingisda. Namatay siya na soul winner, fisher of men. Si John. Siguro naman kilala niyo si John. Yung pinakabata sa mga apostoles ng Panginoon. Siya po yung, hindi na ako magbibigay ng verse. Ba't ba ako magbibigay ng verse? May isang buong aklat sa New Testament, the book of John. Meron pa, 1 John, 2 John, 3 John. Meron pa, the book of Revelation. Meron siyang maraming New Testament books, mga minamahal. Hindi siya namatay na ordinaryo lang. Pero nakita ni Jesus Christ yung potential nila. At sa pagsunod nila sa Panginoon, sa pag-follow nila sa right person, at sa kanilang pagiging crucified, doon sa kanilang tinatawag na attachment sa Panginoon, doon sa titulong binigay sa kanila na fishers of men, follow lang sila ng follow, go lang sila ng go outside. Ano nangyari mga minamahal? Napunta sila sa right path to take. Isipin mo na lang kung hindi sila sumunod. Isipin mo na lang kung hindi sila nag-obey. At naging kagaya sila ng maraming Kristiyano sa mga Baptist churches na nung napulpito ni pastor, bigla na lang nag-quit at nag-walk out at hindi na nagsimba. Tingin nyo, magiging great preacher si Peter? Hindi. Tingin nyo, magiging great soul winner si Andrew? Hindi. Tingin nyo, magiging great martyr ng Panginoon si James? Hindi. Tingin nyo, mayroong book of John, 1 John, 2 John, 3 John at Revelation? Kung ganon si John, yung tipong na-correct, na-rebuke sa pulpit, ayoko na mag-full time, bahala ka na sa buhay mo, pastor. Nilayasan na ang ministry. Tingin nyo, meron tayong Peter, Andrew, James, at John. Nasasabihin natin na meron palang kahihinatnan na maganda ang obedience sa Panginoon. Tingin mo, mararating nila yung narating nila? Tingin mo, sasaluduhan natin sila sa saludo na meron tayo sa kanila? Hindi natin sinasaluduhan yung mga nag-murmur, yung mga nagwo-walk out,
Yung iniiwan yung gawain na kung saan sila nilagay. Yan ang totoo, mga minamahal. At hindi naman natin kailangan sundan yung mga ganong tao. Hindi natin kailangan lumabas sa kalooban ng Diyos para sundan yung mga ganong tao. Ang kailangan natin gawin bilang mga Kristiyano na fishers of men, manatili tayo sa right path to take. And that is obedience. Pansinin nyo. The Lord chose them. They didn't choose the Lord. Ito ang normal ha. Sabihan ko na kayo, yung normal. Kahit sa panahon natin ngayon, sa panahon nila, at kahit sa panahon natin ngayon, ito yung normal. Ikaw ang maghahanap ng magtuturo sa'yo. Apo. Pag gusto mo matuto ng martial arts, gusto mong gumaling, hahanap ka ng magaling na magtuturo. Tama ba? So yung disciple, ang naghahanap ng magaling na master. Pero pansinin nyo to. Hindi hinanap ni Peter si Jesus. Hindi hinanap ni Andrew si Jesus. Hindi hinanap ni James at ni John si Jesus. Hindi nila pinili si Jesus na maging master. Ang Panginoon ang humanap at pumili sa kanila. Amen. Kaya nga kung ikaw ay niligtas, nahanap ka ng Panginoon at nilagay ka dito, tapos lalayasan mo tong ministry na to, ay binabastos mo ang Panginoon. Sino ka para hanapin? Sino ka para ilagay? Kaya kung meron kayong susundan at papakinggan, dapat di yung pinapakinggan yung mga ganyan. Walang kwenta, walang quality. Wala yan sa right path. At wala rin lalo sa right mind. Kahit mapikong kayo, sasabihin ko pa rin yung totoo. Na yung mga ganong tao, hindi dapat sinusundan. Isipin mo, si Jesus Christ, sinanap ka, niligtas ka, tapos nilagay ka sa isang Baptist church. Tapos kinorek ka lang, tinama ka lang, lalayasan mo. Yabang mo naman, yung ego mo naman. Sino ka ba? Sino ba tayo? Kahit ako gumawa nun, maling-mali eh. Ewan ko ba kung bakit maraming Kristiyano ang nagbubulag-bulagan at nagbibingi-bingian at nagtatanga-tanga ka, nakikita nilang napaka-rebelde na at wala na sa right path at hindi na masunurin, todo asikaso pa rin sila sa mga ganon. Ewan ko sa inyo. Kaya walang blessing sa buhay eh. Tignan mo, di ka masaya oh. Kontento kasi kayong sundan ang mga maling tao. Sa Bible, merong mga tamang tao. Si Pedro. Amen. Tamang sundan yon. Hello? Amen. Sino pa? Si Andrew. Si James. Si John. May 4 ka pang pagpipilian at kung di ka makontento, si Jesus Christ. Right. Masunurin sa Ama. Amen. Alam mo, pag sumunod ka sa maling tao, hindi ka na makakapag-soul-winning. Mawala ka na sa gawain. Eh. Dapat po, pagpipili tayo ng taong susundan ng yapak, yung masunurin sa Panginoon. Tsaka nakakaya, di ba? Tingnan niyo po. Jesus went after His disciples. He chose them. He chose you. Na merong objective. Na ano? Magamit ka. Magamit ka. At hindi magpagamit sa ibang tao. Eh, ang problema ko po, bilang pastor lagi na lang ako nangungumbinse na huwag kayong magpagamit sa mga maling tao. Hindi ko alam kung bingi ka ba o tanga ka. Bakit kita laging kinukumbinse? Ba't ka ba nagsisimba pa? Kasi kung di ka makukumbinse ng example ng Bible na to, kahit magtatalak ako dito, hindi ka makukumbinse. Kailangan mo magbago ng isip. May problema ka sa pag-iisip. May problema ka sa puso mo. Bumalik ka doon sa point number 1. Follow the right person. And then, yung mga sumunod sa kanya na sa right person na yan, kukopyahin mo din yan. Magkakaroon ka ng mga godly influence. Ewan ko po sa inyo ha. Kaya ako, ang soul winning nahahadlangan sa mga churches kasi maraming Kristiyano kung sino-sinong mga tao ang pinagsusundan. Napupunta sila outside, pero hindi sa right place to fish. Outside the will of the Lord.
Ang gusto ng Lord, i-equip ka. Meron ka lang saglit na panahon para maging soul winner. Nasasayang sa maling tao. Mali yung sinusunod mo. Mali yung sistemang sinusunod natin. Ang task natin ay gayahin si Jesus Christ. And ang Lord, wala na siyang ibang pinakinggan, kundi Ama lang. Ikaw, ang dami mong pinapakinggan. Alam nyo, isang taong maraming pinapakinggan, never yan makikinig sa Diyos. At kapag never ka nakikinig sa Diyos, yung potential mo mabubulok. Magagaya ka sa isang binhi na hindi natutubo ang potential. Sa isang lambat, magandang lambat, bagong lambat, pero hindi nalalabas para manghuli. Amen. Pero kung magiging masunurin ka, at iti-take mo tong right path na to, pwedeng feeling mo ngayon, malabong maabot yan. Sila Pedro yan eh, sila Andres yan eh, sila James yan, pastor. Kinukumpara mo naman ako kay John. Iba ako sa kanya, hindi ko kayang maabot yan. With man, impossible yan. But with God, all things are possible. Hello? Amen. Hindi ko kaya yan. Yung one-on-one na witnessing. Hindi ko kaya yung door knocking. Hindi ko kaya yung Bible study, yung mag-i-explain. Hindi ko kaya yan. Yung mga preachers, kaya yan. Ako, hindi ko kaya yan. Yung street preaching, wala akong kapal na mukha na ganyan. Yung maging misyonaryo, yung isa-send out, hindi ko kaya yan. Hindi ko nakikita yung sarili ko na meron akong potensyal na ganyan at magiging ganyan ako. Listen up, young fella. If the Lord could take those guys, yung mga ordinaryong fishermen na yun, who didn't have much, just a regular fisherman, tapos ginamit niya sila to reach the whole world. Listen up, my friend, kaya ka niya rin gamitin. Ang tanong, susunod ka ba? Iti-take mo ba yung right path? I encourage you, just take the right path. Obey. Brother, obey. Baka nga, iniisip mo ganyan. Baka marami sa atin iniisip, hindi ko nakikita ang sarili ko. Hindi mo kailangan makita yung sarili mo. Kasi nakita naman niya yung potential sa'yo na hindi mo makita at di rin makita namin sa'yo. Baka nga hindi mo napapansin eh. He is already doing so na. Hindi mo pa lang talaga nare-realize when or how siya mangyayari. Pero nangyayari na pala. Nagsimula na pala. Mga kapatid, sana ho, huminto na ang church na to at ang pastor dito sa likod ng pulpit, kumbinsihin ka na si Jesus ang right person to follow. Sana dumating na tayo sa punto kung usapang labas, outside, hindi labas ng kalooban ng Diyos, kundi outside is the right place to fish. Labas para mag-soul winning. Sana ngayong taon na yon, yung mga Mr. and Miss Fishers of Men, seryosohin na natin to. I-crucified na po natin sa 3 puntos na narinig natin ngayon. Yung mga sarili natin. Tapos, i-corona na natin na parang mga tinik. Ibaon na natin sa ulo natin. Not I, but Christ. Kung talagang not I, bring souls. Catch souls. Kaya nga hamon sa atin, what are you even waiting for? Go! Follow Jesus. Hayaan mong i-point ka niya kung saan may huli. Alisin mo na yung mga pagdadahilan at excuses. Soul winners, Amen. get those nets fixed up. And let us be
fishers of men. Shall we pray?